Hallelujah. Tayo simula ay po ay manalangin. Sabi po sa Matthew 18, verse 19. 18, verse 19. Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they have, it will be done for them by my Father in heaven. So, ayaw yung akin. Kasi ito kasi may Tagalog. So, sabi ko sa Tagalog, sa Matthew 18, verse 19, sabi ko dito. Nasabi ko rin naman sa inyo, na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa, tungkol sa ang mga bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. So, tayo po ngayon ay narito upang magkasundo. Magkaroon ng isang hangarin para po sa ating panalangin. Okay? Heavenly Father, your name is awesome, omnipotent, makapangyarihan sa lahat, omniscient one. Nalalaman mo ang lahat ng bagay. Walang lingid sa iyo, banal. In the awesome name of your Son, we declare that we that in this place, the spirit of revelation knowledge will rain down like water from heaven. The spirit of understanding, pag-unawa will rise like a tide in overflow tulad ng isang alon sa dagat na patuloy na walang tigil na kumahalik sa walang kasigan upang hindi ang kasimulan. We will leave this place, Lord, we will leave this place not challenged, but aid. We declare that we shall leave here more than satisfied. Punong-puno ng kasiyahan, kaalaman, mangusap ka sa aming Espiritu, sa naman ng salita. In Jesus' name we pray. Do you agree, church? Say amen if you agree. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo ko'y makakatunan. At pinatutunan. Okay? Ito po, every time na pagdating ko sa ganitong pag-aaral, every time na ibigay ko din sa tunay ko, marami po ang napupo. Pero para sa akin, hindi ko po ikikil ang lesson o pag-aaral about that. Sabi ko nga, sinulat mo nga kayo, do not think that I am prioritizing you to the kingdom. But what I am prioritizing is what Jesus prayed kung ano yung ipinangaral ng ating Panginoon to all of us. But when I came to understand, as I studied the drama of history of God through His written in the life of man in the Bible, whether we like it or not, Jesus will come and carry a government. He will carry a government, not religion. He will carry a government to his shoulder and bruise the head of ignorant mind to develop wisdom thinking impacting the earth. And that is the purpose why Jesus came. So, the purpose of Jesus, why he came, is
to impact their by the kingdom of heaven. Yun po yung ito mangyayari. So, buksan po natin ang ating Biblia sa ating pangalan. Let's talk first about blessing that Jesus promised in Matthew 5. Kung ating titingnan ang Matthew 5, we call it this verse a shower of blessing. Because from Matthew chapter 5, beginning from verse 3, and verse 3. Verse 3 up to verse 14. Lahat po ng verse na yan, from verse, Matthew chapter 5, from verse 3 hanggang verse 14. We call it, this chapter is shower of blessing. Laging ang tinutukoy dyan ng ating Panginoon ay pagpapala. Okay? Kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 5, please sabi niya, blessed are the poor, for they are inherit the kingdom. Diba? For the kingdom is sa kanila. Yan ang sinasabi na when I research but the meaning of blessing, it changed my life. Nung pinag-alaman ko, ano ba yung blessing na sinasabi? So, pag ikaw ay isang pastor, kailangan pag-alaman kung ano yung blessing. So, na-research ko. When I research about blessing, it changed my life. So, every time someone comes to my house and soon return to their destination, everyone is fine. At kung pag-alis na sila, I always release word blessing. Nasabi ko sa kanila. So, one of my example is my son Terry. Si Terry, nung pumunta siya sa Angal, sabi ko, anak, i-bless mo na kita bago ka pumunta. So, pag magsasalita ka na, pag mag-bless ka ng isang tao, kailangan mo ng isang salita. Magsasalita ka siyempre, di ba? Hindi lang yung papatukan mo, okay, you can go. Sasabihin mo kung ano yung, kung paano mo siya i-bless. Diba? So, when my sons went to Canada, I put some word of blessing. Sabi ko sa kanya, that your potential can be used in Canada to live for a better life. Kasi maraming potential si Sir Rick. Marunong siyang mag-repair ng cellphone, marunong siyang pagpintura, marunong din siyang quality ng mga motor. Kaya yung motor na na-investa ko noon, almost 3 beses na nanalo yun sa show. First, second, and second. Dahil sa... So, nakita ko yung potential ng aking anak. Nung panunod na dyan sa Canada, sabi ko, I will put blessing to my son, Derwin. Na pagdating niya dun sa Canada, he will use his potential. Hidden potential niya. So, blessing in Hebrew, okay, blessing in Hebrew. So, blessing in Hebrew. Pero, blessing in Hebrew means para, yan. O, ideologiya. Ang ibig sabihin po noon, sa Hebrew word, barak, sa Greek word, hallelujah. Bakit? Ito kung nakala. Gusto mong ipanggit sa inyo. Kung bakit ginagamit pa natin yung mga words ng Hebrew. At pagkatapos, ginagamit pa natin yung word ng Greek. Kasi baka hindi nyo alam ito. Kasi, hirap daw i-translate. Sabi ng mga aral ay yung English word.
napakaraming ibig sabihin. Pag sinabi mong blessing, pero pag translate mo na sa mga Hebrew, it means only one. Wala ka nang iisipin pa for another meaning. Kaya ang ginagawa ng mga ngaral, para lang makuha talaga yung tunay na meaning ng isang word, sinasabi nila sa tinatranslate, kinukuha nila sa root word. Yan. Kinukuha nila yung root word sa Hebrew o kaya sa Greek. Kaya malalaman mo na. Kaya kung pag gusto mo malampag when you are in doubt of something in the English word, so, hanapin mo sa hanapin mo sa Hebrew word or sa at malalaman mo yung tunay na kahulugan. Okay? Yan. So, in Hebrew word is the word balak. At sa Greek word is the word Yulia. Bakit naman pala Greek? Bakit Greek? Yan. Bakit kasi ba Hebrew? Pero pag Greek. Kasi ang Roma, nung sinangkot nila ang Greek, ang mga citizen ng Greek ay mga magagaling sa utak. Ang mga Roman, magagaling sila sa labanan. Hindi sila magaling sa pagka-government. Sila marunong. Kaya halos lahat ng mga salita ng Greek nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang ginagawa. Hindi ko yung Hebrew. Kasi yung Hebrew, during the Old Testament. Kaya yung Greek, nung nasakop ng Roma ang Greek, yung lahat ng thinker, great thinker like Aquila, like Socrates, yan pa yung mga Socrates, yung tatlo silang great thinkers na so, yun yung ginamit. Kaya meron pa rin, kaya dalawa yung ginagamit natin. Sometimes we use Hebrew word and sometimes we use Greek word. Para mas lalo natin maunawaan yung salita. Okay? So, naibigay ko na sa inyo yung mga bagay na dapat natin. Okay. So, ang blessing sa Hebrew and Greek word, it means to pray, to release ability, to release hidden potential. Okay? This is why God always bless us to give permission, to give permission to release our hidden ability. Bless tayo natin. Gamitin mo yan, gift mo na yan. Yan ang sinasabi ko na sutan. Use your gift. Bless po yun ng ating Panginoon. Kaya nga po, when God said to Adam and Eve, and the Lord blessed them, He had to add a statement. Kung blessed nilang Diyos sila Adam at si Eva, He had to add a statement and said, because you cannot bless without speaking. Kung wala, yung ang sinasabi ko, kung papatungan mo lang, wala, you must have to add some word. So when you bless someone, you must say what must be released that already in them. Yan yung anak mo. Anak ina kung may potential. Sige na, ipagpatuloy ko yan kailangan mo yan, pagpapalaki. Ganun po yung blessing. Kaya yung labi po ba? Ito, si Sherwin, wala po yung lahat na nagpulat natin. Kasi, muna siya pumasok, ganito. He always tell me about his salary. Ano ganito? Ano ganito?
isang araw, tumawag siya. Tapos, God, bakit anak ni Mary Salah? Ano ba yung trabaho? Ang pinipipulahan ko na ngayon, impact ko. Na dito mga cruise, yung nag-cruise, yun na yung pinipipulahan niya, kaya dumaki na bakit niya. So, ano yung death? Use your hidden. Sabi ko sa kanya, na yung hidden ability yung magaling. Yung pang-kaya that's blessing. So, when God blessed Abraham, when God blessed Abraham, he must say something to Abraham that he had ability to do it. So, atin po makikita kung paano po blessed ng Diyos si Abraham sa Genesis 12:1-3. Yan, Genesis 12:1-3. Okay? Ano ang nai-release na natin Panginoon? Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father out to the land that I will show you. Yan. And I will make you a great nation. A great nation. Meron na yung sinabi niya na kay Abraham, and I will make you. Diba? A blessing na doon. A great nation. And I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. In 3, yan ang pinakamaganda. I will bless those who bless you. And he who dishonor you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be saved. Ganda ng pinitawan ng Diyos. Kaya bakit siya umalit? So, because of that means to release hidden ability. Yun ang ability ni Abraham. Kaya niya na maging muna sa buong bansa. So, also, Jesus came to earth and he came to bless us. Pumunta rin ang ating Panginoon dito upang tayo ay hindi niya tayo Now, I want to think about the most important blessing we could ever receive from God. It is the only thing that Jesus focused on. Remember, it's the only thing that Jesus focused on. It was his primary basic. It was his primary preoccupation pinagkakabalahan. Every sermon of Jesus has the same basic. And we find in his first public sermon, as a matter of fact, we find his blessing first public statement. Yeah, first public statement. Jesus began his ministry at the age of 30. Doon po nagsimula ang ministry natin. He was in the desert for 40 days. Okay? Alam niya naman siguro ito. Fasting and praying from the desert. Then, he was tested by the devil. He passed the test. Then he was filled by the Holy Spirit. Sumunod nun, he was filled by the Holy Spirit without measure, and he began his ministry. Doon pa lang kung Jesus stepped out on the portal of humanity at the age of 30 years old. Jesus in the flesh coming to earth to restore all men. To restore all men, black and white, right, rich and poor. Okay. So, dito na po tayo magsisimula. So, pati flat mo nga yung mga restaurant na natin.
First, Jesus came to restore man. Okay? He came to redeem man. He came to revive man. He came to reconcile man. He came to renew man. He came to reward man. He came to bring man repentance so they could be restored and redeemed. Jesus came to be real man. Okay? Nakuha niyo po ba yung sinabi yung living ko? Every word of God describe His program is beginning with a prefix read. Yeah. It's a real word. Return unto me, sabi nga na, return unto me, and I will restore you and redeem you and reconcile you and revive you so you can recover what you lost, and I will reward you and I will give you not a new mind, but I will renew your mind. Alam niyo po, gusto ko sana pasulat yan. Kasi napakaganda pong malaman nyo. Kasi pag naunuhan nyo ito, yung meeting na ito, sasabihin nyo, lahat pala ng ginawa nyo ito, tapos na nyo pa. Bakit? What is the meaning of friend? Okay. Friend. Friend is a prefix. Kita niyo po panere yung sinimulan natin kanina. Restore, redeem, revive, counsel, renew, reward, repentance, redeem, no? Coverage. So, it's a prefix, and prefix is God favorite prefix. Yun po yung lagi nakasabi. Then it means to go backward to original position. Okay? Ang gawa nyo? It means to go backward. Kasi napakalaga kung intindihin natin itong tayo na ito. Ito kasi yung tiraan ano pa nyo. The prefix always means to go backward. It is telling you to turn around and go back to that original position. So, when we use the prefix word today, dadalhin ka niya yung salita dun sa tunay na kalagayan. Ngayon kasi, lahat ng mga ginagawa natin, gusto nang ibalik ng Diyos sa tunay mong kalagayan. Kaya kasabi ng Diyos, restore, redeem, and okay? So when God says return, you have to go around, sabi ng Diyos, return. We have to go around and go back. Sabi ko din gusto na return, dapat sasabihin niya, turn. Pero, turn to God, dapat gano'n eh. Pero sinabi niya, return and go back to God. Kasi dapat tayo sa Diyos, kaya lang nagkasala tayo. Okay? When God says repent, repent. When God says repent, He means to change your mind. Okay? Repent. To change your mind. And think original again.
bumalik ka sa talagang dati mong pag-iisip. When God says, reconcile, it means to go back and be reconnected. Dapat reconnected ulit tayo. Consolidated to God. That's meant by reconcile. Everything Jesus did was a rework. Okay? Everything. Walang ginawa sa Jesus na bago. Everything was a rework. Yan po dapat natin ibigay. He didn't come to give us something new. He came to give us something original. Okay? He did not come to give us something fresh. He gave us something that is older than the earth. Alam niyo ba yung pinapanakan ng ating Panginoon? Mas kasing edad ng ating planetang Earth. As a matter of fact, Jesus' greatest blessing is older than the planet Earth. It's interesting that Jesus never told you and I to sweep the Holy Spirit. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na sweep the Holy Spirit. The word sweep, diba? Sweep. Tinanggal ko muna yung rin. The word sweep, it means to possess. We don't use it anymore, it means to possess kasi. And hindi na natin ginagamit yung sweep. But when Jesus died, and He went to a grave, ito po yung ano na natin kumanon, and He paid the price for our redemption, and He was resurrected, and He returned for life, mababasa niyo po ito sa 4:2, He then regathered the disciples, and He went each one of them, and breathed on them, and He said something. He did not say, "See the Holy Spirit." This to present for the first time. He said, ano yung sinabi niya? Receive! Diba? Pagkain po natin sa John 20:22. Para ano nyo. John 20:22. Meron dyan. And when He said, He breathed on them, and He said to them, receive. Hindi niya po ginamit yung seed. Kaya minsan, pag nangangaral tayo, napakahalaga po, naiintindihan natin, na bawat kasi pag sinabi natin receive, ano ba yung receive? Diba? Kasi noon pa, binigyan na ng Diyos yung Holy Spirit sa atin. Okay. In Genesis 2:7, yeah. Binigyan na ng Diyos yung Holy Spirit sa atin. Genesis 2:7, then the Lord God formed the man from the ground and breathed into his nostril the breath of life. Nung nilalang ng Diyos ang tao, para maging buhay, hiningan niya yung tao ng nostril. So, meron ng bawat isa sa atin na Holy Spirit. Naunawaan nyo? Noon yun, hindi pa nagkakasasa sila iba. Ginagawa pa lang ng Diyos ng tao. Hiningan niya na, receive the Holy Spirit at yung tao na nagkaroon ng buhay. At that time, nabuhay sila Eva at Adam. Pero nung sila'y nagkasal, ito ngayon talaga. Nung nagkasala na sila Eva, yung Holy Spirit na yun, umalis sila. Hindi naman totally nawala. Umalis na sa kanila. Umalis na sa pinalalagyan nila Eva at Adam. Kaya nang dumating ang ating Diyos,
ating Panginoong Kristo, ang kanya nang binabanggit ay receive the Holy Spirit. Okay, ang tuwaan nila ko, yung ibig sabihin ng receive. Before man fell, the first thing God did was to breathe unto man the breath of life. The Holy Spirit entered man's spirit, and man became a living. That means he was alive, not dead to the environment, but he was alive unto God. When Adam disobeyed God, Adam lost the most important person in life. It was the Holy Spirit. Dapat maintindihan natin na kaya ito, iniisa-isa sa inyo, kasi kung maintindihan ninyo yung buhay. Kasi pag hindi ito naiintindihan, mga kapit, hindi ito na ipapaliwanag ng ito sa inyo. Nihirapan na maintindihan, receive, at may receive, may receive. Okay. Jesus came to earth to restore back to mankind what mankind lost. Okay, nawawala na ito natin. Ano yung nawala sa atin? Ano yung naiwan nawala sa atin? The Holy Spirit. So ngayon, kaya pumunta dito ang ating Panginoon to restore back to mankind what mankind lost. Kaya sinabi, receive. Pero marami pang kwento ko. Bago niya ito sinabi, yung receive, meron munang mga ibinigay na ang nangaral ang ating Panginoon. Saan niya mga ibigay? Hindi naman pumunta dito ang ating Panginoon sinabi, receive. No. Nangaral mo sa siya. Pinangaral niya about the kingdom. Kasi bago ka maka-receive ng Holy Spirit, you must know the message of God. Okay? When Adam disobeyed God, Adam lost whatever God gave them. And the most important assignment God gave Adam was the responsibility to dominate and administrate God's interest. God's interest on earth. Meron kasi interest sa iyo ang Diyos kung bakit kanya nilalang dito sa lupa. Hindi kanya nilalang para gawing laruan. Meron kang purpose. Kaya kung alam mo yung purpose mo, at alam mo yung nagdalang sa iyo, gagawin mo yung sinasabi na nagdalang sa iyo, ang gawing purpose mo. Diba? Kasi marami sa akin, ang alam nila, nilalang lang sila ng kanilang mga magulang. Oh! At iyong pag-aaralan, ginamit ang iyong mga magulang na isang instrumento para ikaw ay maging tao. Kaya nga sinasabi ko lagi, nung ginagawa ka ng nanay at tatay mo, ang Diyos ang bumili sa'yo. Kasi sabi ko, millions and millions of sperm cells. Malamang, yung ginagawa na ng nanay mo, pagkatapos, sinabi naman ng kanilang, eto si Michael, eto bibili ko. Kaya pinabasa na sila. Hindi mo million of person. Di ba? Maraming, mga nerd, magagaling. So, ang Diyos pa rin ang nabibigay ko. Okay? Ngayon, hindi ka ginawa ng Diyos. Hindi ka pinili ng Diyos para maging tao ka lang. You have a responsibility to dominate and administrate that interest on the earth. Meron po ng Diyos. So, it was called dominion. Ang tawag dito, dominion.
Sa Genesis 1:26, sabi nga po dyan, Genesis 1:20, sinabi, and God said, sabi ito, and God said, let us make man in our own image, our likeness, and let them have, yun, and let them have dominion. Diba? Magkaroon ka na yun ng kapangyarihan to dominate the earth. When I study and learn and understand the Bible, ang Biblia ko pala ay napakaliit. The Bible is not first. Ang una kong nakita, ang Biblia ay hindi ko isang Biblia. The Bible is not spiritual, about spiritual. Ito pinunawaan natin. Ang ngayon, at kung may pinagsasabi ng pagkakas, hindi rin lang it is not about costume and activities of religion. These are all means. Maganda ito, pero these are all means to an end. Ewan ko kung ano kayong mag-song ng Bradley Solving Battle. Bradley Solving Battle. Kung nasa San Miguel po ako, ayan, there. Yeah. Yung binsana po namin, punong-puno po yan ng mga trophy, mga recognition ng San Miguel dahil sa mga pinagkagagawa ko. Mga trophy po ako. Adami. Pag nagkakaroon na nga namin ng recognition, may dala, may pinaglalagyan namin ng aking asawa, paper bag. Kasi ang dami kong nakukuha ang mga recognition. Because of the project at the San Miguel, na nasusunod namin, yung hindi naman alam ako, kundi kasama ko yung aking mga group. Sinusolve namin. At sa pamamagitan ng pag-solve, ano yung nasusolve namin, at kumikita ang San Miguel, dun sa mga nasusolve sa mga project, million. Kaya nga pagdating ng solving process, tiyasan na po yan. Kahit na ngayon, pwede kong kung may problem tayo dito, pwede kong gawin sa tinatawag namin na problem solving process. Meron kong proseso kung paano po namin siguro yung mga so, dali. So, kaya pinagaralan ko itong Biblia. Nakita ko, ng Biblia pala, ay hindi tumutugin sa religion, hindi tumutugin sa mga ritual, hindi tumutugin sa mga costume and activities of religion. There are only means to an end. Dapat mo gawaan mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, the Bible is about three things. Ang Biblia, tatlo lang po ang sinasabi dito. Basahin nyo, magsimula sa Genesis at to New Testament. It's all about three things. A king, a kingdom, and his spiritual family called royal family. Tayo po doon. Ang tanghali. Kaya nga po, di ba? Umahawin tayo dahil sinasabi natin king. It's all about king. Yung ating inahari. It's all about kingdom. And it's all about the royal family. Wala ka na may hahalo sa Biblia. Yun lang. And kung meron ko pinadagdag, pa na lang ng ako. Kaya kung gusto mong pag-aralan ang Biblia, aralin mo kung anong ibig sabihin ng hari. Meron po ako dyan. Meron po akong lesson about to know a king. Kung ano ang kingdom. And what is a royal family. Meron po ako dyan. So, okay. Number 4 na po tayo. The whole book of the Bible,
The whole story is about a king who has a kingdom and his children. And he wants to share his kingdom royalty with his children. Gusto niya maging parte o bahagi ng kanyang mga anak sa pamumuno dito sa earth. Gusto niya kayong maging bahagi. Yan ang gusto niya, yan ang kwento ng ano. Okay. Sabi ko nga, isa nga nung nag-ulit nga dito ang ating pastor Jan. Si Pastor Jan. Read niya yung first and second Samuel. Diba? Sinipis niya. Pag inaralay ko, pag-aralan niyo ang mensahe ni Pastor Jan sa book of First Samuel, Second Samuel, it's all about a king. Wala namang pusong binabanggit na yun. Hindi yung isang araw, isang kaharian at yung mga nakapaloob doon sa kanya. Wala, di ba? Hindi ang kanyang mga children. And God narrative story to share His kingdom ruler with His children. Ano gusto niya? Yung kanyang mga narrative is to share His kingdom ruler with Him. So in Genesis 1:23, so God's original idea was not a religious idea. It says in Genesis 1:23, let us make man in our own image and in our likeness. Why? He said to let them have dominion over the beast, the bird, the cattle of the field, the earth, the plant, and all the trees upon the ground. It means God was giving men. God was giving men a dominion. Nagbibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos kung saan kanyang nilahan. Okay. So, what is dominion? Many of us, sa legal knowledge, what the real meaning of dominion in Genesis. Okay. Dominion. Rulership. No? Rulership over the earth. Yung isang ang pag-aaral ng isang tao over the earth. The first thing God has was a kingdom, the word dominion means sovereign rule. It means that God was giving you and me, human beings, in His image, sovereignty over the earth. Kakilang kapamahalaan sa lupa. Whatever, ito po maganda dito, whatever happened on earth, ang mga nangyayari dito sa balat ng lupa, ay ating responsibilidad. It also means what doesn't happen on earth is still our responsibility. God transferred the authority and the legal right for activity on earth to you and me. He transferred niya. Hindi siya nakialam. Kaya nga, mamaya makikita natin kung bakit hindi siya nakialam. Itinransfer niya. Kaya ano man ang mangyari dito sa lupa, responsibility natin. Ano man ang hindi mangyari sa lupa, responsibility pa rin natin. Kasi ipinaubayan ng Diyos yung kanyang kapamahalaan sa atin. Kita niyo ba nakikialam ba ang Diyos? Kaya nga pala yung prayer natin. Kasi kung nakikialam ang Diyos, hindi na tayo mag-pray. God transferred authority. This is why when Jesus came, He said things that did not make sense to us. Pumunta nga sa Panginoon, yung unang salita niya, ano message sa salita ng ating Panginoon? Ganun ang mga kaisipan ng mga Pariseo, mga Saduceo. Because, ano sinabi niya? Because we lost
need revelation about the kingdom. Sabi ko, nung pinag-aralan ko ang kingdom, nabago yung aking tanong. Nabago talaga. Sinasabi, hindi ko naman ginagawa. Una-una, nung tinutulong ko ni Jesus, nung nandito ang ating Panginoon, think of it. Think of it. Nung tinutulong ito ni Jesus, dito sa lupa, wala pong Corinto, wala pong Galatian, wala sila Pablo, wala sila po. O kung wala ko, anong ituturo mo? Yun lang mensahe ng ating Panginoon. At iisa lang ang kanyang mensahe. Pero, yung mapag-aralan ko no, bakit hindi naging priority ng mga pastor na ituro ang kaharian? Ganito lang kasi ito eh. Naituro ba nila yung receive, resurrection? Na isa-isa ba nila kung paano ipakita ang kaharian ng Diyos? No! Ang lagi nilang pinupuntahan, yung maging mabait ka, huwag kang magkasada, huwag kang laging sa Corinthians, sa Galatians, sa Ephesians, sa Timothy, lahat. Yan ang tinuturo. Maging copy, maging aliwanag sana sa ating Pilipinas. Na nung nandito ang ating Panginoon, wala pang mga pulitan. Hindi ko naman sinasabi yan. Kasi sinabi din ng ating Panginoon kay Pablo sa gawat ka niya, makakatulong si Pablo, isa yan sa makakatulong natin. Sabi niya. So, tulong lang si Pablo para din ipamalita ang kaharian ng Diyos. Kaya kung babasahin niyo ng Acts 20, muna, that chapter of that, 2 taon, si Pablo na tumira sa kanyang inututang bahay at pumupunta ang mga mananampalataya sa kanya at wala siyang ibang ipinapangaral kundi ang kaharian. Kaya ito. Kaya nga ako tipo, kaya pag meron gustong makita at sa akin, unang mong sinasabi, nandiyan na ba yung mga Korintian na yan kung nandito ang ating Panginoon? Kaya nandito na ang sinasabi ko kasi sa chapter na yan, nakakatulong. It will only help us. Pero dahil yan, pagpunta ng ating Panginoon dito ay ang kanyang kaharian. And up to now, many of us don't know what it means by the kingdom. Okay. God transferred the authority and the legal rights or activity of earth to you and to me. This is why when Jesus came, He said things that did not make sense in us. Nung sinabi niya, for the kingdom of God is here. Sabi ng mga iba kung ba yung salitan ko, for the kingdom of God is here. Kaya, bawat kinakuli niya doon, lalo ko yung iba, sinabi nga niya ito mga kayong mga eskriba, sinasarhan niyo ang pintuan ng langit dahil sa inyong mga aral. Sinabi niya ito, mga eskriba. Ano ba yung pintuan ng mga eskriba? Pagkakabutihan. It all sa Ten Commandments. Yun ang tinutulong niya sa mga eskriba. They are expert in law, but they are not expert in letting them. Pero, mga pastor natin, we are expert in law. The Ten Commandments, huwag ka man nananaw,
huwag kang mananaliya. Yan po yung mga tinutulong na bato. Hindi po po sinasabi, hindi pa po yan. Ang sabi niya, but they are all means to an end. Okay, Matthew 18:18. Jesus said, bakit he transferred us, bakit natin masasabi na kinransfer ng Diyos yung kapangyarihan sa atin. Okay, Matthew 18:18. Truly I say unto you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Naunawaan niyo po yan? Kung anong ibig sabihin niya sa atin. Diba? Hindi ang Diyos ang nagbabind. Hindi ang Diyos ang nagbabind sa mga dapat natin gawin dito sa lupa. Tayo yung magbabind. Tapos sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, our prayer. Panginoon, meron po kami isang kapatiran na may sakit. Pakawalan mo ako ito. Diba? We are binding then keep to the heaven. And the heaven will release. Hindi muna ang Diyos ang magbabay pagkatapos sabihin niya sa sige, binayin ko na yan. Tayo muna. Kaya sabi niya, truly, I say to you, whatever you bind, you bind. Yun po yung kapamahalaan natin. Ito, yan ang kapangyarihan na kinatalopan. Hindi siya ang mamumunan, tayo ang mamumunan. And whatever you do on earth shall be you. Ito yung natin. Kaya napakaganda yung sinabi ng ating Panginoon na ako pala ay meron pa ba? Okay. Jesus said, the Father has given authority to the Son. Ito pa, napakaganda po. Jesus said, the Father has given authority to the Son. Not because I am the Son of God, sabi niya, but because I am the Son of Man. Ito po ay very deep statement ito. Kasi pag hindi mo naiintindihan ito, at hindi mo pinuha sa pinakabuod dito, hindi mo maintindihan, itong word ito. John 5:25-27. Yeah. Okay, John 5. For as the Father has life in himself, He has granted the Son also to have life in himself. That's why. The 26. And he has for as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life. Iba 25 na. Kaya wala ko rin. Truly, truly, I say to you, an hour is coming, and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God. And I want you to emphasize the word Son of God. The voice of the Son of God. And those who hear will live. Sa 26, sabi niya po dyan, for us the Father has life in himself, the Father has life in himself, so he has granted Son also to have life in himself. The 26. And he has given him authority to execute judgment because he is the Son of Man. Ano yung pagkakaiba nun? When you say Son of God, it pertains to spirit. When you say Son of Man, it pertains to flesh.
Nung sa Jesus ay nasa spirit siya, hindi po siya pwede gumawa ng anumang bagay sa lupa. Because He is in the Spirit. How can you move if you are in the Spirit? Kaya ang tawag sa Kanya is the Son of God. Ngayon, noon siya na ay naging Son of Man, He became flesh. He became visible to visible. He came from invisible world. Then He came here in the visible, doon invisible. Dito visible, earth. Ngayon, kailangan niya na maging visible in body. Kaya kailangan niya ang maging isang tao. So that's why they call Him Son of God. Ay, Son of Man. Kaya tinawag siyang Son of Man. Dahil nagkatawang tao siya. Di ba? So, napakanta pa po na intindihan ko lahat natin ang mga bagay na ito. Ito po yung kingdom. So, the miracles I do, sabi ng ating Panginoon, the healings I perform, the great works that I perform, at not, sabi niya nga, because I am the Son of God, because as God is Spirit alone, I do not have the kind of legal right to come here. Sabi niya, Spirit alone, wala tayong legal right to come here. But because I am the Son of Man, I am able to act on earth. Jesus said, Jesus said, that is why the Father does nothing. No, that's nothing except the Son does it. Kaya nga sabi niya, kaya nga pag nag-aamin na kami, there's only one mediator between man and God. And that is Jesus Christ. Kaya sabi niya, the Father does nothing, except the Son does it. Because the Son became a man and Jesus said, He shall do greater work. Therefore, if Jesus came to restore what Adam lost and to reconnect man to his original position and to return man to his original disposition and to give him back the recovery of what he lost, then he would have to bring what Adam lost. Kailangan sabihin ng ating Panginoon kung ano yung mga nawala sa atin na ipinagkaloob ng Diyos nung hindi pa nagkakatara sa atin. Adam lost the kingdom of God. Matthew 17 is the first public statement of Jesus according to the apostle. He was 30 years old, just came out of the desert, and hear what he said, his birthday relation, repent! Sabi niya, repent! Why? Why do we must repent? For the kingdom of heaven has arrived. Repent! Sabi niya, repent! Why? For the kingdom of heaven has returned to earth. Nandito na ngayon. Jesus brought back what Adam did. That kingdom. Okay. In Matthew 5, 3:12. This first sermon began with a blessing. Yan ako yung sinasabi ko. It began his earthly ministry with a blessing. Jesus said, let him talking for every human of all the nature. In Genesis, in Matthew 5:3, blessed are the poor, Genesis 5:3, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Ito pa,
gusto ko rin ituro sa inyo. Kung ano ba yung bakit sila na ibinigay ng mga guru. For there is the kingdom sapagkat sa kanila ang sara. For in spirit, it's about acknowledging that we can save ourselves and that we desperately need God. That is the pure spirit. Acknowledging that we cannot save ourselves and that we desperately. Kaya nga, hanggang ngayon, puro yung spiritual time. Okay? Isa po sa mga example ko dito, matalagay na yung ako na 10 minutes. Isa po sa mga example ko dito ay Daniel 3. Kay Daniel. Alam niyo po ba yung kwento na si Daniel sila? Sadra, Mesta, and Abednego. Nang si Haring Nebuchadnezzar, tama ba yun? Nang si Haring Nebuchadnezzar sa Daniel, ay magtayo ng isang tributo, yung kanyang tributo, upang sakay. Upang sakay. Ngayon, inano nila ito para yung mga nililito sa ating Panginoon ay natin. So, pagdating ng oras ng pagtulog ng propeta, pakata, kung ano man yun, natutulog, kailangan lululog nila. Pero, sila Sadrak, Meshach, and Abednego, hindi sila lumuhod. At nakita sila ng mga gumawa ng tributo. Ito yung proof that here. Pagkalapos na ganyan, inausap sila ng mga guys. Talaga ba ano? Hindi kayo lulod. Sabi ng hindi talaga sila lulod. Ngayon, ang mahirap doon, yung kapalutan, hindi nila alam na magkakaroon ng kapalutan sa nila. Na sila ay dadalhin sa apoy, sa isang horno. So, dito na sila. Wala lang silang magagawa kundi hinihintay nila na naging kamatayan. They cannot save themselves. Hindi nila kaya nang iligtas yung kanilang sarili. Kasi, sabi ng hari, kaya yan sa pinagin dito. So, ilagis sila. So, ang nangyari, umiakit pa lang sila, yung nag-aakit, doon pa lang sa bunga, nasunod na. So, pero sila sa Meshach and Abednego, tuloy-tuloy sa itong uli na pinainig ng bunga. Pero kung hindi nagmahal, matilan. Di ba kapulang sila? At sila apa? Yun yung sinasabi, we cannot save ourselves, but we are depending on God. Kaya ang sinasabi niya dito, blessed are the poor in spirit, for they have the kingdom. Kaya po, lagi ko kong napakaganda po natin arahan natin. Ang hindi lang po natin kaya almost nakatutok lang tayo doon sa alam namin nakakaroon tayo mga Muslim. Ang pagkakaiba na lang natin sa Muslim o sa mga soda tayo sa mga Muslim. Ang Diyos natin na pinagkikita ay nabuhay na Muslim. Yung Diyos nila na kanilang pinagkikita ay di nabuhay na Muslim. Ilang pagkakaiba natin. Pero pagdating sa mga aral na mabubuhay, halos parehas tayo. Hindi tayo nagkakaiba. Kasi ang mga Indian, ang pinagkakaiba natin sa kanila, yung kanilang jokes na sinanamba.
lahat ng kanilang mga Diyos nangamatay, hindi nabuhay. Pero tayo, ang pagkakaiba ng ating Diyos, namatay at sa ikatlong araw na buhay na muli, bumalik ulit ng aral, at kung nangaral, sinabi niya, ipahayag ko ang kaharian at pagkatapos umakyat sa langit. Wala naman siyang ibalik na hindi ang kaharian, basahin mo ang Biblia. Hindi po ako nagano, pero kaya nga sinasabi ko kanina sa ako ng I'm not prioritizing the kingdom, but I'm prioritizing the basis of the time. It is that. Okay? So, last na po. Ngayon po, magbabasa po ako sa inyo. So, sabi nga po dito, this verse will begin with a blessing. Begin his earth, begins free with a blessing, and ako po yung verse. Kasi dito po, sa number 6 dito. 10 minutes na lang po. It's about an acknowledging that we can save ourselves and that we desperately need God. So yun po yung example sa inyo sila. The kingdom is the return of heaven on earth. The influence of heaven has come back to earth. The influence of heaven has come back. Remember the word come back. The purpose of our creation is to administrate God's heavenly kingdom on earth. God always wanted to extend His invisible kingdom to the visible world through His visible children on the earth. We are here to impact the world with the kingdom of heaven on earth. Jesus said, when you pray, do not leave to go to heaven. But when you pray like this, sabi ng Jesus, our Father, who is not on earth. Asan ang ating Father? Tayo nanalangin, ang sinasabi natin. Our Father, where is our Father? In heaven. Diba? In heaven. He says, don't pray to join Him. Don't pray to join. Religious people to this earth. Religious people can't wait to get out of earth. Yung mga religious ng tao, gusto nila makapunta na agad sa langit. No! But Jesus said that is not kingdom people. Yung mga nagmamadaling pumunta sa langit, hindi sila yung mga kingdom people. Why? Kingdom people don't pray to live the earth. They pray to change the earth. Oh, di po ba? Paano po ba ito? Hindi tinulong ng Diyos na o hindi para pumunta tayo sa langit. Ini-pray natin to change the earth. Jesus pray, our Father who art in heaven, holy is your name. He said, and make me your request. Sabi niya, let your kingdom or dominion or ruler come. Let us, your will, what you want done to be done. Where on earth? How can? How? Just like in heaven. Paano natin gagawin? Gawin daw natin na ang ating planetang Earth ay maging katulad ng langit. Katulad sa atin. Paano sino gagawa mo? Paano? Hindi naman nandito eh. Kaya yung mga kingdom people, ang alam nila, makapunta tayo sa langit, pero hindi nila yung kanilang purpose ay kung pagbaguhin. Napakaganda nga ang ginawa ni Irene Higil sa akin. Napakaganda ang ginawa ni Brother Robert. Isa sa kanyang binago, hindi nang gugulo dati ng mundo. Binago niyo! Dapat i-change niyo! Kung na-change niyo ang ating Brother Robert, ay isang tao na natin. Dati ng gudugot. Dati pero ngayon,
Kasama na namin kayo sa kingdom. And that is the kingdom people. Hindi yung kung kailangan natin makausahan namin, pati-langit, sa langit wala ng paghihirap, sa langit wala ng gusto natin pumunta sa langit. Wala ka kung nagagawa sa lupa. Sa langit. Okay. In other words, make Philippines just like make FJC Oxford 12 just like in heaven. Yan lang natin. Pag po natin isipin mo na yung dahil meron pa tayong photo. Lahat na lang po. Lahat. Meron po ako dito scripture of the kingdom. Babasahin ko po ito. Dito na po ako mag-tala. Nawa hindi ko kayo masyadong nakikinig. Sa Matthew 5 verse 20, yan. Sa Matthew 5 verse 20, ito po yung mga scripture of the kingdom. Give me 3 minutes. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang okay, nandiyan ha. Malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga pariser ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Matthew 6, 9 and 10, manalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, ganyan din naman sa lupa. Sa Matthew 6:33, ano sabi diyan sa Matthew? Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa Matthew 10:7, yan. At habang kayo humahayo, ipangaral ninyo at sabihin, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sa Matthew 11, verse 12, sabi ko rito, mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay takdilisang tinapako at sinasakot ng mga taong mararaan. So, Matthew 12:28, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Matthew 13, verse 11. Yan. Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo pinagkaloob. Kanino pinagkaloob? Sa malaman ng hiwaga ng kaharian ng langit. Ngunit, kanino hindi pinagkaloob? Sa kanila na hindi nakakaalam. Sa atin pinagkaloob yun. Na malaman ang kaharian ng langit. Ngayon na nga, pinisimulan-mulan. Okay. Matthew 13, verse 19. Sabi, kung ang sino man ay nakikinig, ito kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, sino ang darating? Darating at agawin ang maihatid sa kanyang puso. Ito ang naihatid sa Panginoon. Matthew 13, verse 24. Nagbigay siya sa kanila ng isang talinaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagsip na mabuting ibig sa kanyang lupa. Matthew 13:33. Sabi, nagsalay siya sa kanila ng isang talinaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa pampalsa na kinuha ng isang babae at inihatid sa tatlong takal na harina hanggang sa ang lahat ay malagyan ng pampalsa. Matthew 13, verse 44. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na tutagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at tinagli na kanyang lahat ng alirakan at binili ang bukid na ito. Ang bukid na ito. Sa 45, sabi ko rito sa 45, ganyan din naman ang kaharian ng langit tulad ng isang mga
lahat na naghahanap ng magandang pera. So 19, Matthew 15:9. Bibigay ko sa inyo ang mga susi ng karya ng langit at ang mag-inyong karya sa lupa ay tatagyan sa langit at ang mag-inyong karya sa lupa ay kakagayan sa langit. Jesus has only one message, preaching the kingdom of heaven. In Matthew 10:7, sabi ko, as you go, preach this message, the kingdom. Preach this message, the kingdom. The kingdom. The kingdom. Wala po siyang ibang preach, kundi ang the kingdom. In Isaiah 7:14, that the virgin shall conceive and bear son and shall have name Emmanuel. Sa Isaiah 19, and the government shall be upon his shoulder. Ano yung lagay mo ang 96? Oh, was to a child is born, God, a son is given. Ano yung binigay? And the government. Ano yung government? Shall upon his shoulder. Ano ba? Religion ba yung sinabi niya diyan? Hindi. Bakit government? Hindi tayo member ng LJC. We are the citizen. Kasi sa government, citizen. Hindi ka po pwedeng maging member. Yan po yung mga ibang mga pagkakaiba. Lagi natin sinasabi, I am a member of LJC. Hindi po natin magsabi, we are the citizen of LJC. We are citizen of the government. The government that put on the shoulder of our diba? Eh nakita, may narinig na ba kayo ng sabi? Citizen of Lord. Ako lagi ko na sinasabi, I am citizen of Lord. Yung gobyerno na kanyang isinasaan sa kanyang balikan. Gobyerno po yun. Pag sinabi mong gobyerno, citizen. Kami ano sa atin, lagi natin sinasabi, member has no power. Citizen has a power. Kung ikaw isang membro lang, pagdating ng botohan, hindi ka pwede mag-boto. Membro ka lang. Dapat ka maging citizen. So, that is, thinking, that is why we call, we are the citizen of heaven. Not a member of LJC at birth well. But a citizen headed by our King, Lord. Amen. Ewan po, sa pag-aaral na to, anong tinutunan natin? It's all about wala nang halo. It's all about it. Napakarami pa po namin pag-aaral about it. Sabi ko nga sa inyo, yung akin po, yung akin na po, naisulat, ganyan na po kasamaan. At isa lang ito sa mga bahagi. Isa lang ito sa mga bahagi ng pag-aaral ng akin. At wala po akong tuturo dito sa church na ito. Hindi natin. Ang tagal mo, mas dami mo na itinuhan ang pinakahayag ng ating kapis. Tayo din sa langit. Ang God at mga kalapanya. Salamat sa Panginoon sa ganang na Espiritu. Gamit sa bumabalik, tender panghawa. Tender din sa ating nakalaman. Natin, isdan. Salamat. Salamat sa na-receive namin na ganang na Espiritu. Salamat po sa tunay ko sa ikaw, sa na aming sinabi mo. Ikaw ang Diyos ng kapatid. Amen po. Salamat sa Panginoon, in mighty name. Amen. Pagpapagod natin.